Hi guys! Good evening, si Jury Kawasoy po ito. Ayan. So, sa mga nagtatanong at humihingi ng tulong tungkol dyan, sa mga nagsosodang tungkol sa permanent visa application, question number 16. Specifically, number 16. Nakakalito, di ba? The personal history. Ano ba yung susulat dyan? Di ba? Bakit ba nakakalito yan? Okay yung Niyonggo sa totoo lang. Kung nababasa niyo yung Niyonggo, okay siya. Pero pagdating na doon sa English part, nakakalito na siya kasi kahit ako nalito. Tawag ako sa immigration ng makalawa kasi kaibigan ko na yung concerned Tumawag talaga ako, nilinaw ko talaga. Sinabi ko talaga sa immigration, nakakalito yung English nyo. Pati nga yung English nung nasa number 15 nalito ko Sabi ko, ayusin nyo naman. No? Nagreklamo talaga ako sa totoo lang. Okay. To make this long story short, eto na yung sagot. Doon sa history, isusulat nyo lang po yung mga naging trabaho nyo. No? Simula't simula nung dumating kayo dito sa Japan. Okay? Kung saan kayo na-employed, ano naging trabaho nyo. No? Tapos, doon sa taon. Kung kailan kayo dumating dito, kung paano nyo isusulat yon. Okay? Eto yan, tinanong ko yan. Ang sabi ng immigration officer, di ba yung newest arrival ang nakasulat doon kung kailan kayo dumating dito. Dalawang klase yan. Ang sabi ng immigration officer sa akin is, kung halimbawa lumabas kayo ng Japan, muwi kayo ng Pilipinas, tapos bumalik kayo dito. Pero sa pagbalik nyo rito, hindi kayo gumagamit ng re-entry visa. Ang isusulat yung date, month, and day doon, or ang date doon, ay yung unang paglapag o dating nyo pa rin dito sa Japan. Pero kung kayo ay umuwi o lumabas ng Japan, umuwi kayo ng Pilipinas, tapos bumalik kayo dito sa Japan gamit ang permanent visa, ang isusulat yung date dyan ay yung uwi nyo na yun. Or yung huling dating nyo rito gamit yung re-entry visa na yon. Okay, nalito. Nakakalito ba? Papaliwanag natin. Gamit na ang date. Okay. Sige. Halimbawa, umuwi po kayo, year 2000, dumating kayo ng Japan. Halimbawa, unang dating nyo ng Japan is year 2000, January 1. So, nung year 2000, January 1, unang dating nyo dapat ng Japan. First timer. Sige, unang lapag. So, dyan kayo, yan yung unang lapag nyo January 1, year 2000. Umuwi kayo ng year 2010. Nagstay kayo ng napakatagal sa Pilipinas. Nung bumalik kayo ng Japan, gumamit na kayo ng re-entry visa. No? 2000, February 1, bumalik kayo ng Japan gamit ang re-entry visa. Ang isusulat nyo doon sa number 16 is February 1, 2010. Ganun lang. Ganun lang po yun. Pero kung halimbawa, umuwi kayo ng 2010, 2011, 2012, pero hindi kayo gumagamit ng re-entry visa, yung unang dating nyo rito ng 2000, January 1, yun pa rin yung isusulat nyo. Which is 25 years from now. Okay? Naintindihan na ba? Balinaw na po ba? No? Pasensya na kayo, nagbabakil ako. Pero, naintindihan na po? Ganun lang po kasimple. Yun yung pinaliwanag sa akin ng immigration officer. Kasi sabi ko, medyo nakakalito talaga. No? So, yun. Yun lang yun. No?
Kasi noon, yung application form na yan, yun ang isinusulat dyan is yung unang lapag lang. Ngayon, hindi na po. Kapag gumamit ka na re-entry visa, yung last dating mo, gamit yung re-entry visa. Sinisinok ako. Okay, anyway, I hope nakatulong tong vlog na to, sa mga nag-fill up at nalilito dyan sa number 16 sa permanent visa application. So guys, kung may katanungan pa kayo, PM nyo lang ako and magsodang lang po kayo. But reminder, one free question only. And the rest, kung gusto nyo magpatulong sa pag-fill up, magsasodang na ho kayo and may fee na ho sa pagsasodang. Okay? Thank you guys. Good night. Bye!